Update sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao kamakailan. Ating tatalakayin kasama si Mark Timbal, Deputy Spokesperson ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sir, magandang tanghali po. Ma'am Ninya, good afternoon po at sa lahat po ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-unlak. Kasama ko po rin ngayon si Chi Atienza. Ngayon po, ilan na po ang naitalang nasawi sa malakas na lindol dyan sa Mindanao noong Biyernes ng hapon? At mula po sa anong mga lugar ang mga kababayan po nating nasawi? Opo. Thank you, Ma'am Ninya. Tuloy-tuloy po ang ating monitoring dito sa ating NDRRMC Operations Center at sa Office of Civil Defense patungkol po sa naging epekto nitong lindol na naganap po dyan sa Sarangani nitong nakalipas na Biyernes. Sa pag-uulat po ngayong araw na ito, nakatanggap po tayo ng balita na 9 na kababayan po natin ang nasawi, bunsod po ng paglindol na ito. Pero subject for validation pa rin po ang mga numbers na ito. Isa pong kababayan natin sa Jose Abad Santos ang nasawi, 3 po diyan sa may General Santos City at nadagdag po yung isa, bali 5 na po ang nasawi dyan sa Sarangani. Tinutukoy pa po natin lahat po ng mga detalye nitong kanilang pagkasawi at ito po ay inaantay natin mula sa mga kasamahan natin dyan sa local government unit at saka sa mga disaster managers din po. Wala na po tayong missing na mga kababayan po natin at ngayong araw po nakatanggap po tayo ng balita ng 15 o 15 na mga kababayan natin ang naitala bilang injured. Nung Sabado naman, nung Biyernes naman po, Ma'am Ninya, meron pong naiulat na 450 na mga kababayan natin na medyo kinailangan ng medical service, no, dahil medyo nag-hyperventilate sila and panic attack. Pero sa kasalukuyan po nakauwi na itong ating mga kababayan na ito. Speaking of nakauwi, wala na rin po tayong evacuees po dahil hindi naman tayo nag-open ng mga evacuation centers po, no, doon sa mga affected areas. Ang nangyayari po ngayon doon sa mga affected areas is yung mga kababayan natin ay nag-i-stay doon, tumutuloy malapit sa kanilang mga tirahan. Kaya po ang ginawa ng ating pamahalaan sa pangunguna po ng mga local government units natin na nakakasakop sa mga affected areas ay daglian pong nagbigay ng tulong kagaya po ng mga family food packs at saka yung mga tents na matutuluyan po nila. Ang Office of Civil Defense naman po ay nakapagbigay na ng family kits, shelter kits, hygiene kits sa ating mga affected na mga kababayan dyan sa Region 12. DSWD naman po ay nakapagbigay din ng family food packs. I think more than 7,500 units po ng family food packs na ang naipamigay nila. Kasama na din po yung financial assistance sa ilang mga pamilya po na naapektuhan. Sinisigurado po natin na yung bilin po ng ating Pangulo doon sa kanilang mga pagpupulong at lalo na din po yung bilin ng ating kalihim ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Secretary Gilbert Teodoro, ay naipapatupad po natin in terms of sa pagbibigay po ng agaran at akmang tulong doon sa mga kababayan po natin na naapektuhan nito. Alright, yes, sir. Okay. Sir Mark, si Chi po ito. Base po sa inyong Okay, good afternoon po. Base po sa inyong pakipag-ugnayan sa FIVOC, saan pong probinsya ang naramdaman ng pinakamalakas na pagyanig po, sir? Opo. Sa uulat po ng mga kasama natin sa FIVOC, kasi yung earthquake po talaga, ang epicenter ay nangyari sa may dagat, bali off the coast of Sarangani. So Sarangani being the nearest po to pinakamalapit dun sa area na yung sentro ng lindol, doon po din nakita yung pinakamalakas na shaking. I think between intensity 6 or 7 ata yung naging paglindol po doon. Kaya pansin niyo po, ma'am, yung mga damages po natin kasama din yung Sarangani. Ang reported damages po natin as of this day, 826 na mga kabahayan po ang napinsala across the affected areas. Kasama po dyan yung Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental and Davao Oriental.
local. Nagkaroon din po tayo ng pagtala ng damaged infrastructure, umabot na po ng 118, 118 na mga infrastructures po yan. Kasama po ang mga gusali ng pamahalaan, may iba mga paaralan, ospital, ang mga daan at kalye, mga tulay din po. Diyan sa Davao City, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, South Cotabato, and Sarangani. Pero in terms of lifeline naman po, lifelines, Ma'am Chi, no, kahit naging malakas yung paglindol doon sa Sarangani and some of the nearby areas, pansamantala lang naman na napatid ang serbisyo ng kuryente. In 21 areas po, una na report na nagkaroon ng power interruption. Pero as early as Saturday and then Sunday and then ngayong Monday po, fully restored na ang serbisyo ng kuryente. Salamat po doon sa ating mga local power cooperatives and local government units na nagtulungan para maiayos po ito. Wala tayong natanggap na ulat ng pagkapatid ng serbisyo ng tubig, pero meron po tayong na-receive na mga balita na meron pong mga kababayan natin na medyo nagka-problema sa signal in some areas po. Pero sa pag-uulat po ng ating DICT, nung nagpulong po dito noong Sabado kasama ang ating VP Sara Duterte, ang response cluster po ng NDRMC, nagpulong noong Sabado. Sabi po nila, all telecommunications services po sa mobile areglado na po, medyo na-restore na rin. Hindi naman tayo napatira ng komunikasyon between the disaster managers dyan po sa local hanggang dito sa national. Kaya po tuloy-tuloy ang reporting natin, tuloy-tuloy din po yung pagbigay tulong sa mga kababayan natin. Okay, sir, so sinasabi niyo po fully restored na ang kuryente. Tama po? At meron na ring signal and communication. Yes. Tama po kayo dyan. Nagbalik sa normal na po yung ating mga lifelines po doon sa area. Ngayon, sir, you mentioned yung tulong na tuloy-tuloy niyo pong binibigay sa ngayon. Ano po yung mga specific na mga tulong na ibinibigay ninyo? At ano po yung mga lugar na kung saan binibigay po itong mga tulong na ito? At paki-update na rin po kami sa mga lugar na maaaring isailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dinulot ng malakas na lindol. Opo, sagutin ko po yung huling tanong niyo muna, Ma'am Nina. Ang usapin po ng Declaration of State of Calamity, so far wala pa naman po tayong natatanggap na ganyan mula sa ating mga counterparts sa local government unit. Pero ang nakakaabot sa amin ay may mga lokal na pamahalaan po na nag-uusap-usap na ang kanilang mga konseho kung magdedeklara sila ng state of calamity. Ito po, nagtitiwala po tayo sa ating mga local government kasi yung declaration po na yan ay batay sa kanilang apresasyon doon sa dinanas ng kanilang local government unit. Ang ating pong maigagarantiya sa kanila po ay ang nakaantabay palagi ang ating national government pati ang regional disaster councils natin para magbigay ng tulong sa kanila over and above doon sa tinutulong nila direkta doon sa kanilang mga kababayan o mga nasasakupan. Naging mabilis po ang pagmando at pag-asikaso ng mga LGUs natin sa ating mga kababayan doon sa affected areas. Kaya dito po sa national, nakaantabay po tayo palagi para in case na kailanganin nila ng suporta ay handa at daglian nating maibigay. Naging bilin po ng ating SND Gilbert Teodoro at ng ating administrator Yusek Nepomuceno na ang mga warehouses po natin pati yung mga supplies ng Civil Defense and Regional Disaster Councils po ay dapat daglian makapagpadala ng mga kagamitan or mga supplies na kakailanganin po ng ating mga kababayan. Kagaya po nung nasabi ko kanina, nagkaroon na tayo ng mga pauna pong pinaabot ng dagdag sa supply ng ating mga kababayan po. Yung mga family food packs po coming from the DSWD ay andun na sa area. Yung ating po mga shelter kits, hygiene kits, family kits po ay naibigay na din. Plus, meron din pong financial assistance na naibigay doon sa mga affected communities. Ito po lahat alinsunod doon sa tagubilin ng ating Pangulo na dapat ang ating tulong ay akma sa pangangailangan ng mga kababayan natin at agaran nilang matatanggap sa panahon talaga ng kanilang pangangailangan. Kaya po yung ating logistical support sa mga relief services and relief supplies natin ay laging nakaantabay po para dagli ang maipadala itong mga supplies na to doon sa areas.
Sir Mark, dahil katatapos lang din po ng nationwide earthquake drill, ano po ang assessment ng OCD and DRRMC sa pagkilos ng ating mga kababayan nang tumama ang malakas na lindol na ito? Opo. Nakita naman po natin na meron tayong mga kababayan talaga na talagang pinotektahan yung sarili nila. No po, yung iba nag-duck cover and hold nga din po. Ayan, no, pinoprotektahan nila yung kanilang mga ulo from the falling debris. Tama po yung mga ginawa nila. At natutuwa po tayo na yung kanilang mga natutunan sa ating nationwide simultaneous earthquake drill ay kanila pong naisasagawa, lalo na pag panahon ng emergency. Nakita din naman din po natin ang katotohanan na may mga kababayan po tayo na natakot, nahintakutan at nagpanik. At posible nakalimot din sa mga katuruan po na ito. Alam po natin yan as a natural reaction sa mga kababayan po natin. Kaya ang ating pong pinapanawagan muli, na kapag ganito po, in of the earthquake scenario na may panganib na pwede magkaroon ng earthquake anytime, anywhere, dapat palagi pong kalmado ang ating mga kababayan. Kapag may earthquake drills po tayo, seryosohin po natin ang ating pakikilahok. Hindi po ito biruan kasi usapin ito ng pangkaligtasan po ng bawat isa. Dapat po mamayani sa atin yung presence of mind, yung pagiging kalmado, para maisagawa po natin yung mga karampatang gawaing pangkaligtasan. Mag-duck cover and hold, dapat alam natin kung saan tayo mag-evacuate na open space, saan dadaan, at dapat bit-bit natin yung mga go bags natin or yung emergency survival kits po natin, health kits natin, para kung saan po man tayo maghimpil, magstay na open space, panatag tayo at makakatulong din tayo sa iba nating mga kasamahan. Ayun nga po, buti na lang at na gawa natin yung earthquake drill prior to this incident at eto na nga nangyari. Pero pag nandyan na po, iba rin po yung nagiging reaksyon. Tama po kayo, yung presence of mind, pagiging kalmado. Yung video po kasi sa loob ng mall, talagang nagtakbuhan sila. Yung iba nabagsakan at nasugatan, meron pang ang tumalon. Yung mga ganun po, hindi nyo po yun nire-recommenda. Pag yung tatalon ka, mula sa mas mataas na palapag kung may earthquake at saka yung hindi po nag-duck or pumasok o sumailalim sa mga matitigas na bagay tulad ng lamesa. Tama po kayo dyan. Yung pagtalon po na yan, minsan po nakakalungkot nga po dahil ito pong nangyari na ito, yung tumalon na yan or yung mga nagtatakbuhan. It's a natural reaction po ng mga kababayan po natin. Kaya ang ating pong pinapayo po dapat mamayani, yung buo dapat ang loob natin at kalmado tayo para alam natin, maalala natin yung mga tamang gagawin. Yung iba, yan po may mga lamesa po dyan na nakita po natin sa video na pwede mag-duck cover and hold yung mga kababayan natin. Pero ang pinaka-importante po talaga doon ay umiwas dapat tayo doon sa panganib ng falling debris. Kasi yan po ay makakapag-cause ng disgrasya. Kaya dapat po anytime, siguraduhin natin protected yung katawan po natin, lalo na yung ating mga ulo, kaya tayo nagda-duck cover and hold at umiiwas doon sa mga naglalaglagang mga bagay. Ang paalala po natin sa mga kababayan natin, hindi naman po porket mag-earthquake dito saka lang natin aalalahanin po yan. Maganda po ituro din natin sa ating mga anak, mga kapamilya, mga kasama sa barangay, pamayanan at opisina kung ano yung mga dapat gawin bilang pagsuporta doon sa katuruan na ginagawa ng pamahalaan para sa earthquake preparedness. Maganda po kasi na alalahanin natin ito regular para maging parte ito ng buhay po natin, yung pag-iingat laban sa lindol. At panghuli na lang po, mensahe nyo sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa ating programa. Opo, nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan dahil lahat po ng nandoon sa area kahit papano ay nakakatanggap ng tulong doon sa ating pamahalaan sapagkat naging mabilis ang pagkilos ng ating local government units at ng national agencies natin. Yung pagtutulungan po talaga sa panahon na ito ang isa sa pinakasusi para masigurado na maitatawid po natin ang ating mga buhay ngayong sitwasyon po na ito. Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang pamahalaan sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pangulo at ng mga disaster managers po natin dito ay hindi po titigil para masigurado yung kaligtasan po ng mga kababayan natin. Ang kapalit lang po, nahihilingin namin
no, ay yung inyo pong patuloy na kooperasyon, yung patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, patuloy na pagpapahusay ng ating pagtutulungan kapag meron po tayong mga aktibidad para magturo ng gawaing pangkaligtasan, earthquake drills man yan, or mga seminar, or gawain sa inyong mga community. Makilahok po kayo, huwag niyo pong kalimutan na ito pong mga bagay na ito ay gawaing pangkaligtasan at para sa ating lahat. So huwag po natin kalimutan makisali sa mga gawain na yan. Maraming salamat po, Ma'am Nina and Ma'am Chi. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Sir Mark Timbal, Deputy Spokesperson ng NDRRMC.